Naanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Batiin po natin ang ating mga katabi ng good thumbs up, you are Charito. Indeed na napakabuti ng Panginoon sapagkat tayo ay Kanyang pinagpala at pinabulan na. Sabi nga po sa Psalms 100 verse 5, "For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations." Kaya ngayon gusto ko pong isigaw po natin na God is good and all the time. Sama-sama po tayo umawit, pumalakpak at magpuri sa ating Panginoon.
forever faithful in our lives. And He always guides us. Kaya patuloy po natin siyang awitan, our God and our Father who is over all and through it all good po sa ating buhay. Patuloy po tayong umawit. You are forever in my life. You see me through.
buhay po namin. Salamat, Panginoon, dahil kami pinagpalat, pinaburan mo na. Salamat, Panginoon, dahil hindi po kami karapat-dapat sa lahat ng ito, Panginoon, pero pinaging dapat mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang palagi namin kasama. Ano man po ang sitwasyon namin, lahat po ito'y napagtatagumpayan po namin. Dahil ikaw po kasama namin. You always carried us, Panginoon. Kaya napakasarap po na ikaw ay papurihan na pasalamatan tunay nga po, Lord God, na sa iyo po namin itinataas ang lahat ng papuring pagsamba at pasasalamat sa matamis at makapamilya ang pangalan ng Jesus. Amen. Sound check. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, clap your hands to God. Palakpakan natin ang Panginoon. Siya ay napakabuti at karapat-dapat papurihan. There is joy in the house of the Lord. Amen? Amen. Amen. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito. Blessed and highly favored. Do you believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Do you confess that every day? Gising sa umaga, bago matulog, I am Charito, I am blessed and highly favored. Okay, let's do that today. Gawin po natin ito. Ngayon, malakas. Let's shout. I am Charito. I am Charito. Ulitin natin. Malakas. I am Charito. I am Charito. I am blessed. I am blessed. I am highly favored. I am highly favored. I am a child of God. I am a child of God. Okay, isang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Today we are going to talk about the baptism of the Holy Spirit. But before that, let's commit this verse to the Lord. Tayong lahat ay manalangin. Let's pray. Aming Ama at dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa iyo po ay nalumatas sa pagpuri. Ikaw ay karapat-dapat papurihan, pasalamatan dahil sa marangal ng pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang pagsama sa amin sa pag-aawitan. Lagi ka namin kasama, Panginoon, sa pagtitipon na ito. Isa, dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong pangalan na inaawit ka. Salamat, Panginoon, dahil lagi kami sinasamahan. Lagi namin nararanasan ang iyong banal na presensya. Maraming salamat, Panginoon. Ano man po ang aming sabihin gawin ay magbigay ng kapurihan sa marangal ng pangalan. Sa iyo po mataas sa papuri, sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi na Amen. Palakpakan po natin ang mga. Hallelujah. Wala ba ito? Ayan. Okay, next na lang natin. Yo.
Okay, what is the baptism of the Holy Spirit? So, today, kung kayo po ay aking tatanungin, kayo po ba ay nabautismohan na ng Holy Spirit? So, maybe yung iba sa inyo ay nalalabuan, pero ang karamihan ay confident na yes, ako ay nabautismohan na ng Banal na Espiritu. Dahil marami pong mga naiimbentong patutuan na di umano ay hiwalay ang pagtanggap sa Panginoon at ang bautismo ng Holy Spirit. So, kagaya po ako noon, ako po ay galing sa mixed church, Pentecostal church, na di umano tinuturo nila na ang evidence ng baptism ng Holy Spirit ay speaking in tongue. Pag hindi ka nakapag-speak in tongue, excuse me, pag hindi ka nag-speaking in tongue, hindi ka pa baptized ng Holy Spirit. Okay, ito po ay i-fix natin today. Meron po kayo kung tanong tungkol sa baptism of the Holy Spirit ay maybe masagot po ito today. Okay? Today we're going to talk about the baptism of the Holy Spirit. This is controversial to some, if not to all. Ang controversial na bumabalot po dito ay ang paniniwala ng ibang denominasyon na di umano ang bautismo ng Banal na Espiritu ay hiwalay. Ang bautismo ng Banal na Espiritu ay hiwalay sa karanasan pagkatapos mong tanggapin ang Banal na Espiritu. At ito ay nangyayari sa isang Kristiyano na kapag nagsasalita ng iba't ibang wika, isang katibayan na ikaw ay nabautismo ng Banal na Espiritu. Na ibig sabihin, hindi ka pa baptized ng Holy Spirit pag hindi ka pa nakapagsalita ng iba't ibang wika ayon sa kanila. Pag hindi ka pa nakapagsalita ng iba't ibang wika, ay hindi ka pa daw baptized ng Holy Spirit. Sino po dito ang hindi pa nag-speak in tongue? Marami dito. And napag-aralan po natin last month about speaking in tongue. Tama po ba? Meron po bang hindi napagkalooban ng speaking in tongue? Yes. Paano yun? Paano yung mga hindi napagkalooban ng speaking in tongue? Hindi naman po lahat ay nag-speak in tongue. Paano yung hindi napagkalooban ng speaking in tongue? Hindi ibig sabihin, hindi pa sila baptized ng Holy Spirit. Dahil nagkakaroon po kasi ng kaguluhan. Kung minsan pag binasa ang Biblia, tama naman ang Biblia. Tama naman po mga nakasulat sa Biblia. At ang nagkakamali lang naman yung bumabasa at yung nagpapaliwanag. Okay? Wala pong mali sa Biblia. Tama po lahat na nakasulat sa Biblia. Ang pagkakamali lang po natin, yung pagkaunawa doon sa sinasabi ng Biblia. Okay? Dahil meron kwento sa Book of Acts na Book of Acts 2 na di umano lahat ng naroon sa bulwagan ng pagtitipon ng Pentecost ay bumaba ang Banal na Espiritu at silang lahat ay nag-speak in tongue. Kung nabasa niyo po yun, nag-speak in tongue, nagsalita sila ng iba't ibang wika. At ang sabi doon, sila ay nabautismuhan ng Banal na Espiritu. Yun yung isa sa mga controversial. Yun ang isa sa mga nagkakalabuan na turo. Lalo-lalo hinawakan ito ng mga charismatic at Pentecostals church na di umano kailangang mag-speaking tongue para mabautismuhan ng Holy Spirit. Isang evidence na ikaw ay bautismado ng Holy Spirit. Tanong, lahat ba ay nag-speaking tongue? Hindi. Katuruan ng mga grupong charismatic at Pentecostals, ano po ba ang turo ng Biblia tungkol dito? Okay. Kaya nga po ang ating tinatalakay is the Bible explained. Ano ang pagkakapaliwanag ng Biblia tungkol sa katuruan na ito? Totoo ba na kapag hindi ka nag-speak in tongue ay hindi ka pa bautismado ng Banal na Espiritu? Yan ang mga tanong natin masasagot ngayong araw.
Isa po itong potensyal na problema. Ang iba'y pipilitin ka, palapitin sa altar, tapos bubulungan. Sino po dito ang naka-experience ng gano'n? Ako po ay naka-experience po ko niyan. Meron po kaming seminar, meron po kaming meeting. Noong ako po ay nasa mixed church at attend the seminar, ako po ay umattend. Tinuruan po kami mag-speak in tongue. Kung meron pong naka-experience ito, ako po ay naka-experience po face-to-face. Tinuruan po kami mag-speak in tongue as a worship leader noon. Sensya na po kayo mga kapatid, ako po kasi sinisipon kahapon pa. Tinuruan kami how to speak in tongue dahil ang sabi nila, ang isang worship leader ay dapat po nag-speak in tongue. Sa akin. Pinatayo kami doon sa altar at nilapitan kami ng isang pastor at habang tumutugtog ang mga instrumentalist, kami po ay isa-isang nilapitan at pinulungan. At ang bulong po sa amin ay Hallelujah, Hallelujah. Sabihin daw namin ang mabilis. Mabilis, malakas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hanggang sa naging la 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 la. So, ano po yan mga kapatid? Na-experience ko po. Hanggang sa maging la 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 la, lahat kami. At la 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 la. At yung madali daw po ay speaking na. At nakakalakot po ng mga kapatid. Basahin po natin Biblia. New Testament, or Old Testament to New Testament, wala po ni isa sa Biblia how to speak in tongue. Wala po tayong mababasa. Dahil ang speak in tongue, hindi po yan ang pag-aaralan. Ang speak in tongue ay kaloob po ng banal na Espiritu. Hindi po yan ang pag-aaralan, hindi po yan natuturo ng pastor, hindi po yan natuturo ng bishop, hindi po yan natuturo sa simbahan. Yan po ay nanggagaling sa banal na Espiritu. Kung ikaw ay may kaloob na speaking tongue, good to you. Not the church. Dahil kung ako ay mag-speaking tongue po dito ng isang oras, naiintindihan niyo kaya ako? Kung mag-speaking tongue ako dito ng isang oras, baka makatulugan niyo lang ako. Dahil hindi niyo ako maintindihan. Dahil yun po ay heavenly language. Ang nakakaintindi lang po doon ay ang Diyos. Good to you dahil pinapalakas ang iyong spiritual na kalagayan. Nakakapag-connect ka sa Diyos, nakakapagsalita ka ng mga iba't ibang lingwahe, iba't ibang wika na heavenly language. Pero tayong tao, hindi po natin yan naiintindihan. Liban na lang na pinaka-importante sa lahat. Merong pinagkalooban ng kung paano ipaliwanag. Okay? So, meron po yan. Pag may nag-speaking tongue, standard po dyan. Pag meron po nag-speaking tongue dito, meron po magpapaliwanag. Meron po magpapaliwanag. Dahil, mag-speaking tongue tayo, mag-speaking tongue dito, hindi po natin naiintindihan. Kailangan po na merong magpaliwanag sa atin. Okay. Paano ito ay pinaliwanag ng Biblia? Let's begin. The first question we need to ask is, what is the baptism of the Holy Spirit? What is the baptism of the Holy Spirit? It is the work of the Holy Spirit by which He places the believers into the body of Christ at the moment of salvation. Dito po, makikita po natin sa salita dito, makikita po natin na this is work of the Holy Spirit, not the pastor. He places
the believers into the body of Christ. Hindi po ang pastor ang naglagay sa iyo sa simbahan, hindi ang banal na Espiritu. At the moment of salvation. Hindi po sa pamamagitan ng leaders mo, mga leaders mo, hindi sa pamamagitan ng bishop, hindi po sa pamamagitan ng pastor, ikaw ay napunta ng simbahan. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, napunta ka ng simbahan. Okay? Yan po ang pinakamatibay na katotohanan. Pangalawa, hindi po ito hiwalay sa iyong kaligtasan o kasunod na karanasan matapos ng iyong kaligtasan. Ang bautismo ng Espiritu Santo ay para lamang sa mga ligtas, hindi sa mga kung sino-sino lang. Dapat po nating maintindihan, ang bautismo ng banal na Espiritu ay hindi po para sa kung kani-kanino lang. Ang bautismo ng banal na Espiritu ay para lamang po sa mga naligtas. Okay? Naligtas na tumanggap sa Panginoon. Let's begin. John 20, 21, 22. Sabi po dito, muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at kanyang sinabi, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. John 20, 22, mga kapatid, ito po ang tagpo. Kasi Kristo po ay namatay na at muling nabuhay. Okay, nakita niya po ang kanyang mga alagad. Miniting niya ang kanyang mga alagad. Ang sabi niya, sumainyo kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. Nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at kanyang sinabi, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Hiningahan niya ang kanyang mga alagad. At sa hininga ni Jesus, tinanggap nila ang banal na Espiritu. Amen? Tinanggap niya ang banal na Espiritu. Tinanggap nila ang banal na Espiritu. Pero, isa po ito sa naging controversial issue. Hindi tinanggap na nila ang banal na Espiritu. Sabi sa Book of Acts 1:5, bago po, ito pong tagpo na ito ay bago naman umakyat si Jesus sa langit. Bago siya umakyat sa langit. Nagbautismo si Juan sa tubig, sabi ni Jesus. Ngunit, makalipas lang ang ilang araw, ay babautismohan kayo sa banal na Espiritu. Anong nauna? Book of John o Book of Acts? Anong nauna? Book of John. Nauna po ang Book of John sa Book of Acts. Nung tagpo ba na ito, mga kapatid, sa Book of Acts 1 verse 5, ang sabi ni Jesus, ngunit makalipas ang ilang araw, ay babautismohan kayo sa banal na Espiritu. Natanggap na ba ng mga alagad ang banal na Espiritu? Tanggap na ba ng mga alagad ang banal na Espiritu? Ang sabi po sa Book of John, ayan ang Book of John, yung kulay yellow, 22. Nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at kanyang sinabi, tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. Natanggap na po nila ang banal na Espiritu. Diyan. Kaya, tapos ang sinabi ng ating Panginoong Yesus sa Book of Acts, nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit makalipas lang ang ilang araw, ay babautismohan kayo sa banal na Espiritu. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ibig sabihin, sa tagpong ito, late ang pagtanggap ng bautismo ng banal na Espiritu. Why? Yan ang sasama kontrobersyal. Bakit? Sa English, maganda po yan. Ang sabi mo sa English, you will be baptized. You will be baptized. Will be. Pag sinabi kong will be ay future tense. Hindi pa po nangyayari. You will be baptized. Hindi pa nangyayari, pero tinanggap na nila ang banal na Espiritu ng mga panahon niya. Mangyayari pa lang. Kailan? Noong panahon sinabi niya ito ay hindi pa panahon natin ngayon dahil binabasa na lang natin ito. Ngayon, nangyari na po ito.
Ngayon tayong kalagayan po natin ay nangyari na ito. Ito po ay magkaibang tagpo. Noong una, hiningahan niya ang kanyang mga alagad. They have the Holy Spirit. Nasa kanila lang po ang Holy Spirit. At matapos ang kanyang misyon at bago umakyat sa langit, sinabi niya ito sa mga alagad, makalipas lang ang ilang araw, kayo ay mababautismuhan ng banal na Espiritu. This means that they already have the Holy Spirit, John 20:22, kanina, and yet they need to be baptized with the Holy Spirit. At nang dito, bakit? Bakit ganon? Bakit nalik ang bautismo ng Holy Spirit sa panahon na iyon? Ang sagot po ay dahil hindi pa ipinapanganak ang simbahan sa panahon na ito na sinabi ni Jesus. Hindi pa po pinapanganak ang simbahan sa Acts 1 verse 5. Hindi pa po na ipapanganak ang simbahan diyan sa panahon na yan. Patuloy po natin ang basa. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagipis na hanging malakas. At pinuno nito ang buong bahay kung saan sila ay nakaupo. Yung pong Pentecost, mga kapatid, napag-aralan po natin yan sa mga nakaraang buwan. Yung pong Pentecost ay isa po sa mga pista ng mga Hudyo. Okay? Isa po sa pista ng mga Hudyo. At ang Hudyo meron pong 7 pista. At isa po dito ay ang Pentecost. Ang kahulugan po ng Pentecost ay 50th. Ika-50. Pang-50. Sa Hebrew po ay, sige nga sa Hebrew ano siya? Pentecost? Lawit natin na paglalalaman. Sa Hebrew, ano ang Pentecost? Shavuot. Okay, so agad nila. Shavuot. Ako, pag ang Lord pala nagbigay ng, kung sakasakaling magbibigay ang Lord ng question and answer bago kayo makakit sa langit. Yari, nakakalimutan. Pero ganun pa man, we are saved by grace. Amen? Naligtas tayo dahil lang sa biyaya at hindi dahil sa ating gawa. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Walang ganyan sa langit. Sa mga pastor lang meron. Sasabihin ng pastor, ay, kailangan kabisado mo yan. Yung 7 pista ng Israel, kailangan kabisado mo yan bago ka maakyat sa langit. O, kung dumaan ka muna kay San Pedro, magpa-clearance ka. Sa pastor lang po yan. Pero pag dating po sa Diyos, mga kapatid, we are saved by grace alone. Amen, palakpakan natin ang Panginoon. Wala pong requirements, kundi tanggapin lang natin ang ating Panginoon Jesus. Pag-akyat natin sa langit, makita lang ng ating Ama na kasama natin ang ating Panginoong Jesus, kaisa ng ating Espiritu, ikaw po ay malaya na makakapasok sa langit. Hindi yung, ikaw, Juan, hindi kita pa aakyatin dito sa langit dahil hindi mo pa pinapatawad ang iyong kapatid. O ikaw, hindi kita pa aakyatin sa langit dahil aakyat ka na lang sa langit, nandakaw ka pa. Aakyat ka na lang sa langit, naluntok ka pa. Aakyat ka na lang sa langit, nadumayaw ka pa. Hindi po mga kapatid. At hindi ko rin po sinasabing maluntok kayo at nadumayaw kayo. Aakyat po tayo sa langit sa pamamagitan ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi po sa Acts 2:3-4, sa kanila ay may nagpakitang parang bilang apoy na nahahati at lumalagpas sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ito yung kinukwento ko sa inyo kanina. Tinipon sila ng Diyos dahil may pista ng mga Hudyo. Meron pong pista ng mga Hudyo, Pentecost. At nung sila ay tinipon, bumaba po ang banal na Espiritu.
na vision po nila na ito ay parang mga dilang apoy. And I'm sure hindi po ito literal na dilang apoy. Dahil kung ito po ay literal, palagay ko po ay masusunod ang kanilang ulo at ang kanilang buhok. Okay? Ito po ay vision. Nakita lang po nila. Sa kanila may nagpakitang parang mga dilang apoy, parang mga dilang apoy na nahahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Silang lahat. Pagbalahat ilan? Ha? Pag sinabi bang lahat, ilan ang nagsasalita ng banal na Espiritu? Ng speaking tongue. Lahat. Walang natira. Kundi lahat. Lahat sila nag-speaking tongue. Ayan, dito na papasok yung kaguluhan, yung kalituhan. Ayan, tingnan nyo nga, lahat ng tumanggap sa Panginoon ay nag-speaking in tongue. Tapos sasabihin ng mga nagtuturo na iba dyan ay na hindi naman required mag-speaking in tongue. Bakit dito sa Book of Acts 2:3-4 lahat nag-speaking in tongue? Yan po ang ginagamit po nila. Yan po ang ginagamit. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Acts 2:41, kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismohan. Ito na, binautismohan. Tumanggap ng salita na bautismohan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Okay? At sa Acts 2:47, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Pwede ko, and the Lord added to the church daily those who are being saved. Sino daw pong nagdadagdag? Sino daw po ang nagdadagdag ng mananampalataya sa simbahan? Sino? Ang Diyos. Hindi po ang pastor. Hindi po ang obispo. Hindi po ang bishop. Hindi po ang sister. Hindi po ang mother. Kundi ang Panginoon Diyos ang nagdadagdag ng mga iniligtas sa simbahan. Kaya hindi mo utang na loob kung kanino man ang iwaligtasan. Hindi mo utang na loob na ikaw ay nag-church. Hindi mo utang na loob kahit kanino man. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Okay? At ikaw ay idinagdag ng Diyos sa church. Mga naligtas at dinadagdag sa iglesia, hindi pupunta sa iglesia upang maligtas. Meron na ba kayong naka-encounter ganyan? Nakumanid kayo sa iglesia, kayo niligtas? Diba? Meron? Mali po yun. Maliligtas ka muna tsaka kaiyaan sa church. Yun po ang standard. Ayan o. And the Lord added to the church daily those who are being saved. Mali po na kailangan mong magsimba para maligtas. Mga kapatid, tatapatin ko po kayo. Ilang taon na ang bagong silang? PLC bagong silang ilang taon na? 5 years? Mag-aanim na taon. Let's say, 5 years ka nang nagsisimba. At pinilit ka lang magsimba dito ng isang kabiyaya. And yet, hindi mo pa rin totally tinatanggap ang Panginoon. Just imagine 5 years. 5 years ka nagsimba, walang palya. Lahat ng linggo, inatinan mo. Pero, hindi mo pa rin tinatanggap ang Panginoon. Dumating ang Panginoon. Tatanong ko, ligtas kayo, hindi? Hindi mo tinatanggap ang Panginoon. Ligtas kayo, hindi? Hindi kayo maliligtas.
Dahil hindi po pagsimba ang requirements ng kaligtasan. Amen, maliwanag po. Ang requirements sa kaligtasan ay isa na. Tanggapin mo ang ating Panginoong Yesus. Meron dito, 3 years na umaten ng The Lord's Community, bago sila. Hindi pa nababautismuhan sa tubig, pero tumanggap sa Panginoon. Ligtas na o hindi pa? Ligtas na. Kahit hindi mabautismuhan sa tubig. Amen? Natatandaan niyo yung nakapako sa krus? Nakatabi ni Kristo? Ang sabi niya kay Kristo, alalahanin mo ako pagka ikaw ay maghahari na. At tinutuya ng kasama niya na Jesus, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, ibaba mo ang iyong sarili, pati na kami. Ang sabi ng isa, sinaway niya, hindi ka ba nahihiya? Tayo ay makasalanan. Alam niyo yung standard ginawa ng mama. Inamin niya na siya yung makasalanan. Tayo ay makasalanan. Tayo ay nararapat dito, pero ang taong yan ay walang kasalanan. Inamin niya na siya yung makasalanan. Pangalawa, naniniwala siya kay Jesus. Dahil ito ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pag maghahari ka na. Kinikilala na si Jesus, alam niya na si Jesus ay maghahari balang araw. Hindi tao itong kausap ko. Ito ay maghahari balang araw. Naniniwala siya. Ano sabi ni Jesus? Sige nga. Today, you will be with me in paradise. Sinasabi ko sa'yo, isasama kita sa paraiso. Okay? Mga kapatid, hindi sinabi ni Jesus na, sige, magpabautismo ka muna sa tubig at isasama ka sa Banal na Espiritu. Ganun ba sinabi? Hindi. Sige, magsimba ka muna. Ito ang church na bibigyan sa'yo, magsimba ka muna. Baba ka muna dyan, magsimba ka muna ng 2 years, 3 years, at sasama ka sa langit. Sinabi ba ni Jesus yan? Alam niyo yung mama na yun? Hindi niya rin napagbayaran yung kanyang kasalanan. Nagnakaw siya. Pusakan na magnanakaw. Hindi siya pinababa. Bumaba ka muna at pagbayaran mo lahat ng ninakaw mo, saulin mo muna lahat ng mga ninakaw mo. Alam niyo natanggap ng mamang yun? Simple lang, grace. Biyaya. Kahit siya ay makasalanan, nagsisi, tumanggap, naniwala sa Diyos, at ang sabi ni Jesus sa kanya, today you will be with me in paradise. At ganun din po ang meron tayo mga kapatid. Tingnan mo katabi mo. Hindi po yan perfect. May pagkukulang pa rin yan. May pagkakasala pa rin yan minsan. Minsan mainit ang ulo sa'yo. Minsan lagi nagagalit sa'yo. And yet, kung tinanggap niya talaga ang Panginoon, nakasulat ang pangalan niya sa aklat ng buhay, makikita pa rin kayo sa langit. Doon sa langit ay hindi na yan magagalit sa iyo dahil tayo ay magkakapatid na sa langit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Gusto ko po mga kapatid maging maliwanag po sa atin ang kaligtasan. Gusto ko po mga kapatid wala pong tanong sa atin ang kaligtasan. Dahil ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Magkamali na sa lahat ng turo, wag lang po sa kaligtasan. Okay lang na maghirap ka sa mundo. At hindi mo tinanggap na si Kristo naging mahirap upang ikaw ay yumaman. Maghirap ka sa mundo pero dapat maligtas ka. Okay lang na mamatay ka sa sakit kung hindi mo pinaniwalaan sa mga sugat ni Kristo, ikaw ay magaling na. Okay lang maligtas ka. Pero mas mainam kung ligtas ka na, malusog ka na, mayaman ka pa. Mas maganda, di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Paniwalaan natin ang ginagawa sa gawa ng ating Panginoon Jesus. Mas maganda po na tayo ay malusog, malakas, masigla dito sa mundo, at mayaman. Hindi naman sinabi maging bilyonaryo dahil po sabi ng Biblia, si Kristo naging mahirap upang ikaw ay humaman. Period. Lahat po tayo ay pinayaman ng Diyos. At sino magulang ang nanaisin ng anak ay maghirap kung ikaw na magulang ay mayaman? Naintindihan niya?
kung ang magulang mo ay napakayaman? Matitiis ba ng anak, ng magulang, ng anak niya ay maghirap, mamalimos? Hindi ba ang anak niyo ay lahat gagawin niyo para pagtapos ng pag-aaral, mabigyan magandang buhay, tama ba? Ganon din ang ating Diyos. Mas mabuti pa kaysa sa atin. Ang Diyos, mas mabuti kaysa sa atin. At ang pangarap ng Diyos sa atin ay maging maganda ang buhay natin dito sa lupa. Maging buhay langit ang ating buhay dito sa lupa. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Again, ang kaligtasan mga kapatid ay gawa po ng Diyos, hindi po gawa ng simbahan, hindi po gawa ng pastor, hindi po gawa ng kung sino mang tao. Ang kaligtasan po ay gawa ng Diyos. And tayo po ay idinagdag ng Diyos sa simbahan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. The Holy Spirit enabled them to speak. Ang banal na Espiritu ang nagturo sa kanila magsalita ng iba't ibang wika. Not the pastor, not the bishop, not the church. Only the Holy Spirit. Sino po nagturo ng iba't ibang wika sa kanila? Ang Holy Spirit, hindi po ang pastor. Kaya kung meron po kayong may encounter na seminar, how to speak in tongue, X na agad. Huwag mo agad paniwalaan. Hindi po kayang ituro ng church ang speaking in tongue. Seminar, how to speak in tongue, X na po tayo dyan agad. Kapag nakarinig kayo ng seminar about speaking in tongue, X na po tayo dyan, mga kapatid. Mali po agad. How to speak in tongue? Mali po agad. Hindi po na pag-aalala ng speaking tongue. Ang speaking tongue ay kusang nangyayari sa pamamagitan ng kaloob ng banal na Espiritu. Kung may mag-speaking in tongue dito, ay hindi po yan naturuan, kundi kaloob ng banal na Espiritu ang speaking tongue. Ang problema kasi mga kapatid sa verse na ito, pinalutang ng mga Pentecostal and Charismatic na napakahalaga ng speaking tongue. Na di umano pag hindi ka nag-speaking tongue ay hindi ka pa bautismado ng banal na Espiritu. Noon ay may mga naninirahan sa Jerusalem ng mga relihiyosong Hudyo. Dito po malalaman natin kung anong klaseng speaking tongue ang nangyari po dito. Noon ay may naninirahan sa Jerusalem ng mga relihiyosong Hudyo buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Galing sa iba't ibang bansa. Mga Hudyo at converts sa Hudyo galing sa iba't ibang bansa. May mga hentil na tumanggap sa Panginoon at na-convert sa pagiging Hudyo. Okay? Hindi po Hudyo sa laman, ngunit sa pananampalataya sila ay naging Hudyo. Na-converts po sila. Dahil sa ugong na ito, ay nagkatipo ng maraming tao at nagkagulo sapagkat naririnig nila ang bawat isa na nagsasalita sa kanilang sariling wika. Okay? Sila ay nagtaka, namangha, at nagsabi, tingnan ninyo, hindi ba mga taga-Galilea ang lahat ng mga nagsasalita ito? Sabi nila. Paanong naririnig natin ng bawat isa sa atin ang ating sariling wika na kabisnan? Ang mga Parto, at mga Medo, at mga Elamita, at mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea, at sa Cappadocia, sa Ponto at Asia. Meron pa sa ating taga Phrygia at Pamphylia, Ehipto. May mga taga-Ehipto din na tumanggap sa Panginoon at na-convert bilang Hudyo. At sa lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Serin at ang nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Creta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos?
Mga kapatid, dalawang klase po kasi ang speaking tongue. Isang human language at heavenly language. Okay? Ang speaking tongue na kinaloob ng Holy Spirit sa tagpong ito ay human language, hindi po heavenly language. Pag heavenly language kasi mga kapatid, hindi po naiintindihan ng mga tao. Kahit ako, kahit yung nagsasalita mismo ng speaking tongue, hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya. Dahil yun po ay heavenly language. Liban na lang kung may tumayo at magpaliwanag, maiintindihan po natin. At ang pangalawang speaking tongue na sinasabi sa Biblia ay human language. At ang ginamit po dito, mga kapatid, na speaking tongue ay hindi po heavenly language, kundi human language. Kaya nagtaka sila. Ang sabi dyan, no? Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos? Nagtaka sila. Paano sila nakapagsasalita ng iba't ibang wika? Ang dami natin ito. Galing sa iba't ibang bansa. Umuwi ng pesta ng Pentecost. Galing sa iba't ibang bansa. Maraming bansa ang pinagalingan. Binasa natin kanina. Nagkatipon sa lugar na iyon. At gaano kahalaga ang magsalita ng iba't ibang wika? Napaka-importante. Dahil kung ako po mga kapatid ay magsasalita dito ng Korean language, akala mo, basta marunong ako mag-Korean. Kung ako po ay magsasalita dito ng Korean language at ang message ko ay finished work of Christ, maganda po ba? Finished work of Christ, maganda po yun. Pero maiintindihan niyo ba? Hindi. Useless. Useless. Finished work of Christ ang tinuturo ko, pero ang language ko ay Korean. Hindi tayo magkakaintindihan. Kaya ang ginawa ng banal na Espiritu sa tagpong iyon, noong pista ng Pentecost, nagtipon-tipon doon ang galing sa iba't ibang bansa, nagulat sila. Ang mga alagad ay nagsalita ng iba't ibang wika, human language, upang maintindihan nila ang kahangahangang ginawa ng Diyos. Yan po ang sabi dyan, taga Phrygia, Pamphylia, Egypto, Libya, Cyrene, Roma, Creta, Abra, meron din taga Asia na na-convert sa Hudyo. Napaka-importante na ginawa ng banal na Espiritu. And then, sa tagpupong iyan, ilan po ang naligtas dyan? 3,000 ang naligtas. Kung hindi po magsasalita ng iba't ibang wika, mga kapatid, maaaring hindi po maligtas ang iba. Dahil, ano ba itong sinasabi nila? Hindi ko naiintindihan. Pwede kang pumalakpak, makipalakpak, pero hindi mo maiintindihan. Pwede kang maki-amen, pero hindi mo maiintindihan yung sinasabi nila. Ang ginawa ng banal na Espiritu, nagkaloob ang banal na Espiritu ng iba't ibang wika. Wika ng makataong wika at hindi po makalangit na wika, at silang lahat ay nakaintindi ng salita ng Diyos. At mga kapatid, ang turo po sa Book of Acts ay hindi po talaga nakapokus sa speaking tongue. Okay? Afterwards, the word church was used 19 times. Ang word na church sa Book of Acts only, Book of Acts, ay 19 times ginamit. At the word churches used 13 times in the Book of Acts, while speaking in tongues was only mentioned 3 times. 3 beses lang. Acts 2:3, Acts 10:46, Acts 19:6. Alam niyo mga kapatid, sa literature, meron tayong tinatawag na dominant theme principle. Ibig sabihin ng principle na ito, the repeated word or idea is dominant theme of the book. Kung ano yung paulit-ulit na salita at idea
doon sa libro, sa aklat, ay yun po ang gusto niyang palutangin. Okay? At if we do the math, 13 times at 19 times ginamit ang word church at the word churches used 13 times at ang speaking tongue ay ginamit ng 3 times. Talo po ang speaking tongue. Okay? If we do the math, 19 times 30 equals 22. Amen? Okay? 19 times 13, 22. Tama po ba? Ginamit niyo po ba ang inyong calculator? Tama po, mali. Okay? 19 plus 13? Ilan? 32. Very good. Tinitignan ko lang kung buhay pa kayo dyan. Kasi parang may narinig ako 19 plus 13. Sabi ko, 22. Amen. Sabi niya, amen. At yung iba parang tinulos. The truth is, 19 plus 13 is 32. Kaya ko lang po ginawa yung apat. Hindi na ako kayo po ay gising. At mga kapatid, nakakalungkot man sabihin, kung hindi niyo po ito iisipin, gaya ng iba, tumatango lang, di sigurado pero parang, sige, okay na yan, amen. Ganun yung iba, nakikita ko eh. Yung iba naman, titingin yung katabi, kung gaya ako sa salon. Sumagot yan yung katabi ko. Okay? 19 plus 13, the answer is 32. Pero ang sabi po kanina is 19 plus 13 is 22. Ang sabi po ng iba, pwede na yan. Oo, yes. Amen. Amen. Mga kapatid, nakakalungkot mang sabihin, ito po ay totoong nangyayari sa simbahan. Na ang pastor ay pag nagtuturo, nagbibigay ng verses, nagbibigay ng paliwanag, ang lakas mag-amen. Pag hindi ginagamit ang kanilang pag-iisip, isang sabi ganun eh, tinatamad na tayo mag-isip eh. Hindi gaya ng church na tinuturuan ng Apostol Pablo, pag natuturo siya ay chinecheck nila kung tama talaga. Tama talaga ang nakasulat sa Biblia. Mga kapatid, tayo po mga marang-aral ng salita ng Diyos, dapat chinecheck po natin kung tama yung tinuturo ng pastor. Okay, para hindi po tayo nalilito. Hindi po tayo nakukuha. Marami pong bulaang guro na nagtuturo ngayon. Meron pang siya ang Son of God. At kailangan magpalista sa kanya bago maligtas. Yung mga miyembro naman, amen, hallelujah. Ano gagawin nila? Yung iba magtuturo, how to speak in tongue. Yes, pastor, gusto ko matuto ng speaking in tongue. Kailan ba yung seminar na yan? Paligan na agad. Ano bang sabi sa Biblia? Ang nagtuturo lang ng speaking in tongue ay ang Holy Spirit. Hindi po sinabi pastor, hindi po sinabi bishop. Mga kapatid, dapat po nating araling gusto. Kaya po kami mga pastor ng The Lord's Community, kung mapapansin po ninyo, ay napakadami po namin verse na pinapakita. Tinitingnan pa natin sa Greek. Saan kayo, may mga nagaling ba dito sa mixture? Pero di ba? Hindi naman sila gumagamit ng mga Greek word eh. Paminsan-minsan lang. Once a year. O minsan, ano pa? Hindi pa. Pero pati totoo, nagaling ako sa mixture eh. Naging pastor din ako sa mixture. At ang pinaka ano po namin doon ay magkwento ng kung ano-ano. Kwento ng ganito, kwento ng ganito. Pero dito po sa The Lord's Community, nung ako po ay naging pastor ng The Lord's Community, natutunan po namin na gumamit ng maraming verses because the Bible explained itself. Pinapaliwanag niya po kanyang sarili. Ang Biblia, hindi na po tayo dapat kung ano-ano pang sabihin, gamitin ng mga kung ano-ano paliwanag sa mundo.
O pwede ka naman magpatotoo, pero wag nating ipasok ang kwento ng mundo dito sa Biblia. Okay? Speaking in tongue was only mentioned 3 times. Ano ang mas malaki? 32 o yung 3? 32. 32. Kaya pagdating sa literature, mga kapatid, ang pinaka-importante sa Book of Acts ay ang church. Hindi po speaking tongue. Kaya hindi po natin dapat palutanin dito ang speaking tongue. At hindi ko naman sinasabi na walang kwentang speaking tongue. Importante din po ang speaking tongue dahil yan po ay kaloob ng Holy Spirit. What is baptism of the Holy Spirit? It is the work of the Holy Spirit by which He places the believers into the body of Christ at the moment of salvation. For we were all baptized by one Spirit in one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Mga kapatid, oy, 10:32 na. Alam nyo ba, na ang lahat ng binanggit ko po sa inyo kanina ay introduction pa lamang? Basta, niloloko mo lang kami. Hindi po. Totoo po. Sinasabi ko mga kapatid. Nakaputi po tayo dito ng hapon. Diyan, joke lang. Okay, let me share with you 5. 5 po ito. 5. The baptism of the Holy Spirit. Number 1, all believers are baptized by one Holy Spirit. Isang banal na Espiritu lang po ang nagbautismo po sa atin at wala na po iba. For we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Mag-iisa lang po tayo ng bautismado ng banal na Espiritu. Iisa lang po. Hindi po binautismo ng kung sino-sino. Kung sino-sino dito, iba ang nagbautismo sa church na to, ibang nagbautismo sa church na to, hindi po. Iisa lang po ang Holy Spirit. Number 2, baptism of the Holy Spirit has already happened. Okay? Sabi-sabi po natin basahin. Number 2, 1, 2, 3. Baptism of the Holy Spirit has already happened. Kung nabasa po natin kanina sa Book of John, na hiningahan ni Jesus ang kanyang mga alagad at tinanggap nila ang banal na Espiritu, at pagdating ng Book of Acts, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, makaraan ng ilang araw, tatanggap kayo ay mababautismo ng banal na Espiritu. Yun po ay hiwalay ang tagpo. Noong panahon na iyon, na hindi pa po pinapanganak ang simbahan. At yun po ngayon ay binabasa na lang po natin at nakaraan na. Ngayon ay tayo po ay bautismado na ng banal na Espiritu nung tinanggap natin ang ating Panginoon Jesus. Tinanggap natin ang ating Panginoon Jesus, tinanggap natin ang banal na Espiritu, and you are baptized of the Holy Spirit. Nabautismuhan ka na. Hindi yung sasabihin namin sa inyo, kayo na tumanggap sa Panginoon. Next month, meron po tayong baptism of the Holy Spirit. Ayan, iba po yan. Hindi po yan totoo. Dahil once na tinanggap nyo ang ating Panginoong Jesus, kayo po ay bautismado na ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Amen. Ito yun, no? For we were all baptized. Past tense, present tense, future tense. Baptized. Past tense. Naganap na, hindi pa? Naganap na. May ed sa huli, baptized. For we were all baptized by one Spirit into one body. Hindi sinabi niya, you will be baptized. Ang sinabi po dyan, for we were all baptized. May ed sa huli, past tense. Nangyayari na, hindi pa? Nangyayari na. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, we already baptized.
tayo ay bautismado na ng ating Panginoon Jesus. Number 3, the Holy Spirit is baptizer. Kung tinanggap natin ang ating Panginoon Jesus, nasaan ang Banal na Espiritu? Kung tinanggap natin ang ating Panginoon Jesus, nasaan ang Banal na Espiritu? Nasa atin. And the Holy Spirit is the baptizer. Nasa atin ang baptizer. Kasama natin ang baptizer. Kaya tayo ay nabautismuhan na ng Banal na Espiritu. For we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Number 4, the Holy Spirit places us into the body of Christ. Ito po, body of Christ, mga kapatid. Nung tumanggap tayo sa Panginoong Jesus, nilagay tayo ng Banal na Espiritu sa katawan ng Diyos, katawan ni Kristo. Amen? At tayo po ay masayang nakapaglilingkod dahil hindi po pwede na sabihin ng isang tao, ligtas naman ako. Nagpe-pray naman ako. Okay na ako dito sa bahay. Okay na ako dito sa bahay. Nagpe-pray naman ako eh. Mga kapatid, hindi po yan ang kalooban ng Banal na Espiritu. Ang kalooban ng Banal na Espiritu ay dadalhin ka ng Banal na Espiritu sa katawan ni Kristo, sa simbahan. Upang dyan sa simbahan, makapag-worship ka, makakain ng iyong kaluluwa, sumigla mo yung spiritual life. Kaya kung minsan, aalis ka ng simbahan, maraming magkakabalo-balo ang buhay mo. Totoo po ba? Ganun eh. May ganun talaga. Masisira mo yung buhay dahil mananalo si Satanas sa buhay mo. Ano ba ang gusto ni Satanas? Manira, magwasak, pumatay. Ikaw na dapat na anak ng Diyos, nasa simbahan, pero wala ka sa simbahan. Eh, kamusta yung spiritual life mo? Gutom na ang spirito mo. Eh, dumating ang tukso, talo ka agad. Hindi ka malang nakalaban. Kasi nga, yung spirito mo, payat, malnourished. Hindi man na nakakakain ng Word of God. Nagkaroon lang ng kahirapan ang sabi niyo ng mag-asawa. Naku, napakahirap na ng buhay natin, mga pagdiritan ng mahirap. Samantalang yung mga panay church, lagi nilang natututunan sa simbahan sa paghihirap ni Kristo. Tayo ay pinayaman, pinalakas, pinagaling. Nagkaroon ka lang ng konting ubo. Naku po, stage 4 na yung ubo ko, mamamatay na ako, mga anak. Baka kapatid, totoo po nangyayari yan sa buhay. Naku po, meron akong sakit sa puso. Mga anak, ikaw na magmana nito. Gumagawa na agad ng testamento. Mga kapatid, totoo po yan. Dahil mahina yung spiritual life. Hindi ka makakalaban. Mahina. Payat na payat. Pero kung ang iyong spiritual life ay malusog na malusog, marami kang bala. Anong sakit? Ang sabi ng Diyos sa kanyang mga sugat, ako'y pinagaling na. Tama ba? May bala ka? May panglabang ka? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang panlaban natin, mga kapatid, sa gawa ni Satanas. At lagi po natin tatandaan, nilikha po tayo ng Diyos sa kagandahan. Sa maayos. May pangarap ang Diyos sa atin na maayos na buhay. Masayang buhay, magandang buhay. Ang trabaho ni Satanas ay paano niya yon sisirain. Dahil ang trabaho niya ay mangwasak. Paano niya yun sisirain? Ngayon, ikaw naman na mahina na hindi ka naman palasimba at nakakakinig ng salita ng Diyos, konting udyok lang ni Satanas, talo ka na. Pero kung ikaw ay malakas at marami kang bala na salita ng Diyos, mga kapatid, hindi ka kaagad magagaling. And yan ang advantage ng palasimba. Hindi ko po sinasabi kahit kailan sa inyo na ang pagsisimba ay nagbubunga ng kaligtasan. Hindi po. Kahit hindi ka magsimba, ligtas ka. Kahit hindi ka magsimba, ligtas ka. Pero ako'y naniniwala kung ikaw ay totoong ligtas. Magsisimba. Masaya kang magsisimba at magpupuri sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.
One body means universal church. Tayo po ay idadagdag ng Diyos sa simbahan. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Number 5, ito po ang last. The Holy Spirit indwells all believers. Lahat ng mananampalataya ay tinatahanan ng banal na Espiritu. Kasama po natin ang banal na Espiritu kahit saan po tayo magtungo. Kahit saan po tayo mapunta, kasama natin ang banal na Espiritu. At hindi niya po tayo iiwan kahit kailan. Sabi mo sa 1 Corinthians 12:13, for we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Gentiles, slave or free. And we were all given the one Spirit to drink. Do you know? Do you not know what you are? That you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you. Mga kapatid, at ito sabi, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Who is in you? Tanong ko mga kapatid. Who is in you? The Holy Spirit. Who dwells in you? Holy Spirit. My question is, gaano katagal na ninirahan ng banal na Espiritu sa atin? May katuruan din na ganyan na ibang mga pastor. Ikaw kasi, gawa ng masama, kaya yung banal na Espiritu umaalis. May ganyan turo. O yung ibang mga church naman na hindi nag-iisip at hindi nag-aaral. Amen. Parang yung 19 plus 13 is 32. Amen. Di ba? Amen. 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 Sa Old Testament, yes. Umaalis ang banal na Espiritu. Pero sa New Testament, hindi po. Tingnan nyo itong verse na ito, mga kapatid. Picturean nyo, pakita nyo sa pastor na nagtuturo na umaalis ang banal na Espiritu. And I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you, kailan? Ano ibig sabihin ng forever? Napakailangan, walang katapusan. Sabihin mo sa katabi mo, forever. May forever. May forever kay Lord. Hindi tayo iiwan ng Diyos ng banal na Espiritu kahit kailan. Forever natin siyang kasama. Mga kapatid, lagi po yan nating tatanda. Okay, bago po tayo tuloy ang magtapos, gusto ko po sana basahin po natin malakas. The baptism of the Holy Spirit, 1 to 5. Number 1, all believers are baptized by one Holy Spirit. Number 2, Baptism of the Holy Spirit has already happened. number 3, The Holy Spirit is baptized. number 4, The Holy Spirit teaches us to believe in Christ. number 5, The Holy Spirit dwells all all believers. believers. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi po tayo magpapabautismo pa lang sa banal na Espiritu. Tayo po ay bautismado na ng banal na Espiritu. Issue po yan. Lalo ng mga charismatic at Pentecost. Pag pinakausap po kayo, may ikipagtalo pa sa inyo, hindi ka pa nabautismo ng banal na Espiritu. Sila lang yun. Sabi mo, kayo na lang dyan, bahala kayo, basta ako, bautismado na ako. Bahala na sila. All believers are baptized by the Holy Spirit into one body of Christ. And our big idea, sabi-sabay po natin basahin, in Christ, I am an active part of the body. Palakpakan po natin. Hallelujah. Let's pray. Aming Ama, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa mga katuruan na tinuturo niyo po sa amin, sa mga mensahe ng biyaya na amin na pagsasalusaluhan. Maraming salamat, Panginoon, sa karunungan na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa kaunawaan na paintulog niyo po sa amin na maintindihan at maunawaan. Maraming salamat po, Panginoon, na kami po ay already baptized of the Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po ang mataas na papuri. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng sabi ng
Palakpakan natin. Hallelujah. Okay, so tayo po idadako sa ating Holy Communion. Naniyahan po mga ushers. At ito ay ipamahagi. Okay, so inanyayahan ko po na tayo lahat ay tumayo. At bago po tayo manalangin sa ating Holy Communion, inanyayahan ko po mga kapatid na tayo manalangin ng pagtanggap. Kung ang panalangin na ito ay nagawa mo na, hinihiling ko po na gawin niyo po ito bilang para sa iyong mga katabi sa unahan, likuran, kaliwan